or galing sa pribadong pera, pribadong tao yung pera na ibinayad sa kanila. Grabe, no? Kumbaga para para paniwalain ang mga tao na mataas pa din ang ratings, no? From 17 to 40% pa din ang ratings ni Erap Estrada. Huwag niyong i-impeach yan, mabuting tao yan. Napapabor doon sa taong ini-impeach. Ay, nako po. Ang bayan natin kawawa. Anyway, iwanan ho natin yan mga bossing. Ngayon, maiinis ang mga DDSU dito. Bakit ho, mga kababayan? Kasi yung 8 pesos na bigas ho, mga kababayan, pinaplano, no? Na maging permanenteng polisiya na po, mga bossing. Hindi kasi ang gusto ng mga DDS lagi, 'di ba? Kailangan Tatay Digong ang laging sikat. Ganun sila no? Kailangan Tatay Digong. Pagka yung mga tulay, yung mga build na ipinangako na 120 plus ang itatayo, 12 lang ang tumayo, bumagsak pa yung isa. Kapag kaho, maigi, maayos, ay gawa ni Tatay Digong yan. No? Tatak Duterte yan. Pero pag bumagsak na ho, ay naku, gawa ni Marcos yan. Ay hindi, nabutan lang ni Tatay Digong yan kay kay Noynoy Aquino dating presidente. Iniiwas na ho, mga kababayan. Eto ngayon, yung 20 pesos na bigas, mga kababayan, plano at target na gawing permanenteng polisiya na po. Di ba nung isang araw, ang sabi ng presidente, panoorin nyo ko, tignan nyo ko. No? Madaming bumabatikos, madami ang nagsasabi na hindi ko maisusustain itong 20 pesos na bigas. Pero watch me. Na hanggang matapos ang aking termino, yung 20 pesos na bigas na yan ay nandyan pa din. Yun ang sabi ni Presidente Marcos. Hindi naman ho magsasalita yung tao nang hindi niya kayang gawin. Di ba? At nakikita ho natin, mga boss chief sir, no? Na naka-back up yung mga proyekto nila o niya na para talaga matuloy at magtuloy-tuloy yung 20 pesos na bigas nang hindi na ho inaabonohan ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi ho ngayon may 13 pesos na abono Di ba? May 13 pesos na abono ho, mga kababayan, ang gobyerno ng Pilipinas doon sa 20 pesos na bigas. Kasi ang original presyo, 33 pesos nila binibili sa mga kapwa natin Pilipinong magsasaka. No? So 13 pesos, sagot nila, 20 pesos, sagot nung mamamayan natin, mga kapwa natin Pilipino. Nakita nyo naman, yung mga rice processing, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag doon dumaan yung mga palay ng ating mga manananim, ng ating mga magsasaka, malaki na ang matitipid nila. Kung may 5 piso, kada kilo ang matitipid nila, pwede nilang ibaba. No, from 33, gawin na lang 28. Hindi haangal yan. Bakit? Hindi, nakatulong naman po sa amin yung yung kiskisan yung rice processing ng gobyerno ng Pilipinas Kaya pwede po, no, hindi naman po naapektuhan yung aming kita o yung tubo. Nakita nyo yung backup hanggang sa mawala na po yung abono ng gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba FF? Sabi, meron si Sara, puro salita, walang gawa. Naku, si Inday Sara Duterte naman Si Inday Sara Duterte, imbis na ho makipagtulungan, no? Imbis na ho tulungan ng gobyerno sa pagpapaunlad ho ng ating bayan sa mga ganitong proyekto, ay nako, pupolitikahin pa ho. Pupolitikahin pa ho, mga bossing. 'Di ba? Eto lalo, kakainisan nila to. 20 pesos na bigas is not a fantasy. Sabi ni Inday Sara Duterte, kumausap ako ng isang eksperto, ang sabi niya, imposibleng mangyari yung 20 pesos na bigas.
Di ba? Nangyari ho, mga kababayan. Nung nangyari naman, ay grabe naman si Inday. Iba naman ang hugot. Ang hugot niya naman ay pangbaboy daw ho. Yung bigas na ibebenta sa merkado, yung 20 pesos na bigas. Sabi ko, naawa ako doon sa mga magsasaka natin. Sa totoo lang ho. Di ba? John Capacete, live ba to? Hindi po, sir. Replay ko lang po kayo i-shout out. Maawa ka talaga dun sa mga ano natin eh. Sa mga kababayan nating magsasaka eh. Biruin mo. Pagod, hirap, no? Para makapag-produce sariling produkto ng kapwa natin Pilipino, tapos sasabihin, pangbaboy, eto, tingnan nyo, subaybayan nyo, ang gobyerno ng Pilipinas. Patuloy pa din ho, mga kababayan, ang pag-i-improve at pagbaba ng presyo ng bigas. It's a question of priority, no? And it is a top priority under this administration. President Marcos is turning a vision into action. Dati ho, no? Sigaw na sigaw sila. Miski si Morales, nag-EDSA yan. Si Morales, punta doon sa EDSA. Si Morales, di ba, punta doon sa EDSA. Pumunta, mag-isa, kalbo pa. Nakalagay doon sa isang hawak niya, saan ang 20 pesos na bigas? Nandito naman sa kabila, magpa-drug test na daw ang ating Pangulo. Sira din ang tuktok. No? Ilang beses nang nagpa-drug test ang ating Pangulo. Sabi dito, President Marcos is turning a vision into action. The House of the People stands solidly behind him. As we turn this action into permanent policy, naku malaking tipid ho. At malaki hong tulong ito para sa mga kapwa natin Pilipino. Sabi ni Blair, kung mag-aabono ka ng 13 pesos, okay lang, ang laking tulong sa magsasaka. Yan, kaysa bumili ka ng sa ibang bansa. No? Sila pa ang kumita, imbis ang magsasaka. Sabi nga ho, nung bugok na mga DDS vlogger, lugi! Lugi daw ho ang gobyerno natin. Kanino ba nalugi? Sa kapwa natin Pilipino, sa magsasaka natin. Sino ba yung pinagbigyan ng pinaglugihan ng gobyerno? Mga kapwa din ho natin na nagbabayad ng tax. Parang ibinalik lang ho. Di po ba? At hindi naman magiging forever na nag-aabono ng 13 pesos. Mga kababayan.